tayo sa attend tayo ng basic life support workshop requirement dyan sa ospital kasi siyempre nasa medical field kailangan nating marunong ng na pagsalba ng tao pag may problema sa puso, trauma, basic life support na yan. So, good morning po. Simulaan na kami. Every 2 years requirement kasi to every 2 years. Meron tong legal order for all medical staff. Ito na yung principles of emergency care and introduction to basic life support. Simulan na kami. So, introduction na tayo. Pwedeng kumamit ng mobile phone kung kailangan nyo ng tulong. Importante, maghanap din kayo ng katulong na marunong or dapat marunong kayo personally. Airway, breathing, circulation, assess the patient. Ayun siya. Assess the patient initially. Yan, pagko-compress, napakita. Adult CPR. Namalagat. Wala dito yung galing yung bigat. Hindi siya galing dito. Hindi niya kailangan itulang mismo yung chest. Okay? Kaya yung galing dito yung bigat. Ang chest compression po kayo. Kasi pag dito yung bigat, dito kayo yung galing, mas makakit sa kalakang. Okay? Kung dito yung galing, hindi makagaling sa mga katawan. Kaya yung kakayanan dito 142 minutes. Dito sa mga. Then mo siya, yung mga 2 fingers technique. Yung chest compression. Kailangan, sabi ko nga po kanina, focus kayo, pinitingnan nyo yung pinaka-set ng compression, baka mamaya, yung pag-compression nyo is bumababa na pala. Okay? Thank you, sir. Then, next technique is yung tilt the head. Tilt the head. Then, with your one hand and lift up the chin with your other hand. Yan, ganyan siya. Yan, switching maneuver. Okay? Then, your last maneuver, a technique that can be done by these two highly trained business provider. Then, it's ginagawa ko sa mga jobbers mo yung ginagawa ko sa mga cervical trauma. Ito yung mga victim ng nasagasaan, nahulog sa mataas na bag na ako, maalalayan sir ng ayos. Mayroong nagchochoke. Importante ito. Tapos when you go lean forward. Forward. Alalay, tapos medyo lang upo. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun po ang back tapping. No? So, 5, magbibigay po tayo ng 5 back tapping, then isipin po natin yung lumabas back tapping. Construction. Huwag na kung snap lang po. Kung meron mga nakabasa sa bibig, sila lang muna, hindi makahinga. Pag nawala ng malay at ikaw lang ang nasa area, call for help ang unang gagawin. Yan, tawag kayo ng 161. Sir na nakaway, tawag po kayo ng 161. O pwede mo din sabihin na dala kayo ng ambubag and then bumalik kayo sa akin. Pero kasi FO management naman po ito. Yan, witness arrest. So hindi agad magsi-CPR, call for help muna, patulong kayo sa So, ilang compression po ang gagawin natin? Pag single siya, 30. Pero hindi po tayo bibigay ng anin. Kasi po, choking po, naka po sa lalamunan na nakawala. So, ang gagawin na po natin 30. kung ito ay nag-choke, so gagawin mo, solo ka lang. Oo, ito ay 30 compressions. Dahil COVID, dapat meron every 30, 2 breaths.
Dahil COVID ngayon, pwedeng walang pulmonary resuscitation, walang hangin. Pero kung may gamit kayo, ayun. After 30, kung visible na ba yung object. So pag hindi pa visible, another compression ulit. Meron tinatawag na sweep pag meron tong pagkain sa bibig or whatever. Gumamit kayo ng dalawang daliri, ilagay nyo sa loob ng bibig at i-sweep nyo yung bibig, yung loob. So ayun na. Ayun, halimbawa na visible na. So ano gagawin natin kapag nakita na? Si-sweep. Fingers yun, ang gagawin natin 2 fingers. So, isi-sweep natin. Then huwag natin nakapon yung object, no? Keep natin, pwede natin siya ibalat sa gloves. Para pagka reverse natin siya sa dumating na responder, may papakita natin kung gano'ng malaki or anong klase ba yung naka-choke sa victim. So, yun po yung sa adult algorithm na FO management. Ayan, sa adult foreign body management yan. So, yun po Nawala ng malay na pasyente, nakita niyo sa kalsada. Anong gagawin natin? So, ikaw lang mag-isa, witness na wala ng malay sa kalsada. Sir, start ako. Pwede po kayo mag-video ha, pero wala na po sa social media. Okay. Sige po. Start. Anong una nga gagawin? Survey the scene. Pag sinabi ng facilitator na scene is safe, then anong sasabihin? It is on. Survey the scene. The scene is safe. It is on. Okay. Then, anong next step? Introduce authority. Magpapakilala ka. Bakit kailangan natin magpa-introduce authority? Kasi hindi naman lahat ng bystander alam kung sino ka. Okay? Start. Ako po si Nico, marunong po ako sa PLS, may makakatulong ako. Okay, next. Anong gagawin? Pakilala. I-check. Anong i-check natin? Yung pulse ba o responsiveness? Responsiveness. Makatulog lang siya. Bumulat ka siya kasi tulog lang siya. Okay. While tapping 2 times the shoulder. Sa adult po yan ha. Sa infant naman po, iba naman. Di-discuss natin mamaya. Then, katapos nun, i-check yung responsiveness. Are you okay daw? Ano gagawin? Ano next step? Check for pulse. Tatawag na. Ano yung tatawagin natin? Ask for help. Ask for help. Tawag ka ng tulong. Activation of medical assistance. Okay? Sir, kung na naka-blue, patawag ko ako ng 161 sa aming ito ng pagpagmas sa IAP at bumalik ako sa Ini-emphasize po natin na bumalik. Identify mo kasi, di ba, maraming bystander. Tapos iba-iba yung kulay ng damit. Kasi magtuturuan yan sila. Kasi pag sinabi mong ikaw na kayong lahat, tumawag kayo na ano kasi magkakanya-kanya sila. Kasi sa totoong senaryo, ayaw nila manunuro sa mga ganyan. Kaya i-identify mo na agad na kung sino siya. At emphasize na bumalik. Kasi baka hindi bumalik, mapapagod ka lang. Aka-CPR. Sa gihintay ka sa wala. Okay, sige next. for pulse. Check. Check for pulse. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Negative pulse, negative breathing. 2007. Pero bago natin bago tayo mag-proceed sa CPR, magagawin natin. Ayan ang mask. Maglalagay muna tayo ng face mask para protection din natin. Yung sinabi ni Sir Bello Ito compressions. 5, 6 na quality, high quality CPR, ano nga yun? Unplacement, rate, reading, rate,
depth, minimize chest interactions, and 30 compressions, then check again. Yan, binigay na yung shock. As nabasin mo kanina, nung nasabi yung EED na shock advice, charging, gaya na sinabi ko kanina doon sa EED, nag-charge pa po kasi yung EED. Kaya, meron po kung time na parang mag-CPR po yun. CPR, tsaka ambo bag. Pag dalawa na kayo, 15 compressions, tsaka dalawang unconscious child, nakita, nawala ng malay, kita ng rescuer. Bilang BLS train, anong gagawin natin? Okay? Ang first rescuer natin is si Sir Maynard, then ang second rescuer natin is si Sir Nico. Bali ako po yung atatay ng BPU. Then, anong unang gagawin? Turbidasin. Gasin is a okay. Sir, ako sa Maynard, kaya ako sa BLS. Pakilala ka. Okay, then hanapin yung first rescuer sa parents ng Suzuki. Then, nagpakilala na siya, pagkakatiwala ng parents, ng tatay, yung kanyang anak sa rescuer. Then, ilalagay na sa Tapik-tapik ang paa. plaster face. Then, anong una niyang gagawin? Tapik paa. Check niya yung responsiveness ng baby. Responsiveness. By tapping the Pit. sole of the feet. Then, the victim is unresponsive. Sir, na naka-approve, Ayan. tawag kayo ng 161, pasabi magdala ng pagpalmas at bumalik kayo sa akin. Okay, blood palmas ang dadalhin. Then, anong susunod? I-check yung Pulse. sa 1,001 up to 1,007. negative pulse, negative breathing. With a mask kasi COVID area. Face yung face mask. Nawala. Then, start ng CPR. By, anong, two finger o thumb? Fingers. Two fingers. Kasi, bakit? 1/3. Two finger lang? Kasi, lone rescuer lang siya. Hindi pa dumating yung second. Pero pag ganun din, pag isang compression, 30 tsaka 2 breaths kung kaya. Then 15 and 2 breaths pag may kasama. 200 compression kasi lone rescuer. Mga 4 centimeters lang ilalim, dahan-dahan sa sternal area. Kapag 15 is to 2 kapag dyan. Pag adult, 30 is Yan, simula na kami ng training. Welcome to my channel. Sa special po natin, si Sir Kevin po ang magpapaan sa inyo. Infant, then sa group 1 po, adult. Special talaga mag-in. Special. Kami yung hindi makakayuko. Sa group, Grabe oh, lahat ng hindi kaya yumuko nandito sa katabi ko. Ito naman, adult patient using automatic electronic defibrillator. Training.